Hello mga Korean drama fans! Nasa episode 16 na tayo ng When Life Gives You Tangerines, ang huling kabanata ng drama. Matapos ang maraming pagsubok, patuloy na umunlad ang restaurant ng pamilya. Sa kabila ng pagod sa pag-aasikaso sa business, masayang-masaya si Eson dahil hindi na sila nahihirapang kumita ng pera. Sa wakas, sa lahat ng pinagdaanan nilang hirap at problema, ngayon ay puro biyaya na ang natatanggap ng kanilang pamilya. Kaya sa unang pagkakataon, nangangarap si Esun na makapamasyal sa ibang bansa, kasama si Guanxi. Samantala, abala si Kumyong sa pagpapalaki ng kanyang anak habang patuloy ding hinaharap ang kanyang trabaho. Madalas namang si Esun ang nag-aalaga sa kanyang apo dahil si Kumyong ay nahihirapang alagaan ang anak na tila nagmana sa kanyang pag-ugali. Madalas magtantrums ang anak, hirap pakainin at bihisan. Kaya naman pinayuhan ni Eson ang anak na pagpasensyahan pa ang sarili nitong anak. Dahil first time maging ina ay mangangapa pa ito pero kalaunan ay matututo rin ito kung paano magpasensya at paano maayos na alagaan ang anak kalaunan. Na dapat ay lubus-lubusin ni Kumyong ang mga panahong sa kanya pa umiikot ang mundo ng anak dahil kapag tumanda na ito ay magiging palamuti or extra na lamang siya sa buhay nito. Nang makausap ng masinsinan ni Kumyong ang anak, ay saka nito na lamang kaya pala ito ayaw nitong kumain, at magpabihis ay para matagal pa nitong makasama ang ina at hindi ito umalis para magtrabaho. Di naglaon, nagpa siya si Kumyong na gamitin ang parte ng naipon nila ni Chong Sop upang ipa-check up ang kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, sumailalim sina Eson at Guanxik sa isang kumpletong medikal na pagsusuri. Habang nasa ilalim ng anesthesia si Guanxik, nadiskubre ni Eson ang matagal nang itinatagong pagsisisi ni Guanxik. Na kung hindi sana siya umalis noon para itayo ang harang sa seawall, ay dapat buhay pa ang bunso nilang si Dongmyong. Patuloy nitong tinatawag ang pangalan ng anak ng may pagsisisi at pangungulila. Kinabukasan, bumisita si Guanxik sa puntod ni Dongmyong at hindi nito alam na nakasunod sa kanya si Eson. Sa unang pagkakataon ay pinag-usapan nila ang kanilang pangungulila sa yumaong anak. Muling binalikan ni Guanxik ang mga sandali kung saan palihim niyang pinapanood si Esun na dumadalaw at naglalagi sa tabi ng kanilang yumaong anak habang siya naman ay nananatili sa malayo, tahimik na lumuluha. Sinabi ni Esun na malapit na nilang makita sa kabilang buhay ang anak dahil sila'y tumatanda na rin. Ngunit sinabi ni Guanxik na umaasa siyang hindi na sila kilala ng anak. Dahil ayaw niyang isiping hanggang ngayon nangungulila rin ang anak sa kanila sa loob ng mahabang taon. Naayos lang na nasa kanila ang paghihinagpis at lungkot sa pagkawala ng bunso, huwag lang itong maramdaman ng anak. Dahil dito'y tahimik na umiyak ang mag-asawa. Sa gabing nagsusulat ng tula si Eson para kay Dongmyong ay dumating ang isang masamang balita. Tumawag si Kumyong upang ipaalam na kailangang sumailalim si Guanxik sa karagdagang pagsusuri. Agad na nagpunta ulit sa ospital ang mag-asawa at si Kumyong. Labis ang pag-aalala ni Esun kaya sinubukan itong payapain ng anak at sinabing gagawin nila ang lahat para umayos ang kalagayan ng ama. Ngunit sa kasamaang palad, dito nila nalaman na malala na ang sakit ni Guanxi. Mayroon itong multiple myeloma, isang uri ng blood cancer. Natakot at umiyak man dahil sa nalaman, simula noon naging focus ng pamilya ang kanyang gamutan. Ngunit si Guanxik na tinatawag nilang Steelheart, dahil sa tatag at kalakasan nito, ay napapahina rin ng chemotherapy. Sa paglalakad ng mag-asawa ay sinabi ni Esun na huwag siyang iiwanan ni Guanxik. Huwag siyang hahayaang tumandang mag-isa at maging single mother. Nangako naman si Guanxik na lalagpasan nito ang sakit at hindi iiwan ang pinakamamahal na asawa. Silang mag-asawa ang magkasamang pumupunta sa ospital para sa pagpapagamot at check-up. Hindi napigilan ni Guanxik na magalit nang makitang tila naiirita ang mga nagtatrabaho sa ospital dahil sa pagkakamali ni Esun sa pag-intindi sa mga procedures. Akala nila Esun na ang pagbabago sa mood ni Guanxik ay dahil sa hirap na dinaranas nito sa kimo at sakit. Ngunit ang totoo ay nag-aalala si Guanxik kay Esun na mag-isa na itong tatanda kapag nawala na siya. Isa sa mga gabing nasa ospital siya, nakiusap si Guanxik kay Kumyong na manatili sa kanyang tabi at pinagpahinga muna si Esun sa bahay ni na Kumyong. Habang magkasama ang mag-ama ay inaalala ni Guanxik ang kanyang buhay kasama si Esun. Sa huli ay sinabi ni Guanxik ang kanyang kahilingan sa anak. Huwag na huwag niyang iiwan mag-isa si Esun kapag siya ay wala na.
At humihingi ito ng tawad dahil kailangan pa niya itong ihabilin sa anak kahit pa ito ay responsibilidad dapat niya. Umiiyak naman na sinabi ni Kumyong na huwag umalis ama para matagal pa nila itong makasama at ito mismo ang mag-alaga sa ina. Sumagot naman si Guanxik na gusto niya. Dahil ang mundo niya ay si Eson. Kaya sana ay huwag itong mainis sa ina at huwag itong ituring na pabigat, sa halip ay maging malambing ito. Lalong lumakas ang iyak ni Kumyong at sinabing paano niya kakayaning mamaalam sa ama. Nanghingi siya ng tawad sa mga pagkakataong sinasabi niyang nainis siya dito. Na hindi iyon ang totoo niyang nararamdaman. Kinomfort siya ni Guanxik at sinabing alam niya ang totoong nararamdaman ng anak. Labis ang pagsisisi ni Kumyong na hindi siya naging mapagmahal sa amang walang ibang ginawa kundi mahalin siya. Piniling makabalik ni Guanxik sa bahay kahit pansamantala lamang. Doon ay sinalubong siya ng mga apo kasama ang naluluhang si Hyunsuk. Si Eunmyong naman na puno ng paghihinagpis at pagsisisi ay mabilis inaasikaso ang ama. Inipinapakita ang mga biniling kagamitan kung saan pwedeng magpahinga at mag-ehersisyo si Guanxik. Nang makitang sobrang nangayayat ang ama ay hindi na niya napigilan ang mga luha. Sinabi niyang gusto niyang makita ng ama na mabuti siyang anak at bibilhan niya ito ng bagong bangka at kotse. Sumagot naman si Guanxik na hindi na kailangang gawin pa ng anak iyon dahil alam naman niyang mabuting anak ito. Umiiyak na humingi ng tawad sa ama sa mga isinumbat nito noon na si Kumyong ang paborito nito. Gayong alam niyang hindi naman totoo iyon. Dahil siya rin ay paborito ng ama. Sa isang alaala, ipinakita kung paano isinama ni Guanxik si Eunmyong sa isang kainan ng Jajangmyeon sa kanyang kaarawan, sa kabila ng pagkakalapit ng araw ng kaarawan nito sa araw ng pagkamatay ni Dongmyong. Maging ang nanay ni Guanxik ay pinipilit magpakatatag sa kabila ng sakit na dinaranas ng anak. Masakit para sa kanya ang isiping nawalan na siya ng asawa at ngayon ay anak naman niya ang pwedeng mawala. Lumipat ang eksena kung saan nanonood ng telebisyon ang mag-anak, nakaabang sa paglabas ni Kumyong bilang tagapagtatag ng isang bagong online education platform. At dito ay isinalaysay niya kung paanong ang mga magulang ang kanyang inspirasyon sa business at inialay sa mga ito ang kanyang tagumpay. Isang araw ay ibinalita ni Eson na nailathala na ang librong naglalaman ng kanyang mga tula. Natupad ang isa sa kanyang mga pangarap at natupad rin ang kahilingan ni Guanxik na mabasa ang mga tulang isinulat nito. Masayang-masaya ang mag-asawa at hindi mapigilang maglambingan na siya namang pinagmamasdan pala ng mga apo mula sa itaas. Sinabi ni Esun na gusto niyang mabuhay sila ng magkasama ng marami pang taon, kahit mahirap man ang paagdaanan nila. Sinabi naman ni Guanxik na masaya siya dahil kahit paano nakita niyang natupad ang isa sa mga pangarap ni Esun habang kasama siya. At sa susunod na buhay nila ay pinapangako niyang tutuparin ang mas marami pa nitong mga pangarap. Nagpasalamat si Esun kay Guanxik dahil, sa buhay na ito, ni minsan ay hindi niya naramdamang nag-iisa siya. Sa huli hiniling ni Guanxik na sa mga oras na malapit na itong mawala, huwag umiyak at malungkot ng husto ang asawa. Dahil mawawasak ang kanyang puso kapag nakita itong umiiyak. Sa halip ay ngumiti ito sa kanya, dahil ang ngiti nito ang nagbigay ligaya sa kanyang buhay. At dahil dito ay makakapagpahinga siya ng payapa. Hindi na napigilan ang emosyon ni Esun. Tuluyan na itong umiyak at hiniling kay Guanxik na tapikin nito ang likod niya, kagaya ng parati nitong ginagawa noon para payapain siya. Lumipat ang eksena kung saan makikitang nagmamadali si Kumyong para makapunta sa ospital. Dito ay umiiyak na tinutulak ni na Kumyong, Eunmyong at Eson ang stretcher ni Guanxik. Naghihinagpis na humihingi ng tawad ang magkapatid sa ama. Sa mga huling sandali ni Guanxik sa ospital ay nakatanaw sa labas si Eson sa kanya. Dito'y tinupad ni Eson ang kahuli-hulihang hiling ng asawa. Payapang pumanaw si Guanxik habang nakatingin sa lumuluha, ngunit nakangiting mukha ni Eson. Sa pagkawala ni Guanxik ay nag-iwan siya ng regalo sa nga mahal sa bahay. Ibinigay ng lola kay Kumyong ang bankbook na inihabili ng ama sa kanya. Laman nito ang naipong perang ipinapadala noon ni Kumyong sa mga magulang, na kailanman ay hindi nito ginastos, bagkus ay dinagdagan pa. Umiiyak na sinabi ni Kumyong na bakit hindi ginastos ng ama ang pera, ngunit sinabi lamang ng lola na sa ginawa pa lang nitong pagpapadala ng pera para sa magulang, ay siyang labis ng ikinasaya ni Guanxik. Si Eunmyong naman ay iniwanan niya ng isang Mercedes na sasakyan sa tulong ni Sanggil.
At ang para kay Eson ay mga napakaraming hairpin dahil lagi nitong nawawala ang mga iyon. Sinigurado rin ni Guanxik na ayusin ang mga dapat ayusin sa kanilang apartment bago ito mawala para hindi mahirapan si Eson. Inayos nito ang lock ng apartment at ibinaba ang mga kagamitang nasa pinakamataas na drawer para hindi na ito mahirapang abutin ang mga iyon. Matagal bago nakabangon si Eson mula sa matinding lungkot. Upang iproseso ang kanyang pagdadalamhati, bumaling siya sa pagsusulat ng tula. Pagkalipas ng maraming taon, natapos niya ang kanyang aklat. Ngayon, nagboboluntaryo siya sa isang elderly care home, tinutulungan ang dating mga maninisid na matutong magbasa at sumulat. Labis na natutuwa ang mga matanda sa kanya, kaya hindi niya maiwasang hindi maalala ang ina. Pumunta siya sa dagat para tawagin ang pangalan ng ina, kagaya ng ginagawa niya noong hinihintay niya itong humango mula sa paninisid. Dito ay tinanong kung kamusta na kaya ito, kung naipanganak ba muli ito sa mundo at natupad ba ang pangarap na maging teacher. Ang lungkot at pangulila ni Esun ay napalitan ng saya matapos makatanggap ng tawag mula kay Kumyong, nagsasabing bibisita ang mga ito sa kanya. Naging masaya si Esun sa pagdating ng mga anak, apo at manugang. Sa kanilang pag-uusap ni Kumyong ay malalaman nating nabili na pala nitong muli ang kanilang lumang tahanan noon na ibinenta para makapag-aral siya sa Japan. Nadiskubre rin na ang aklat ng mga tula ni Eson ay opisyal ng nailathala. At ang editor nito ay may kahawig sa kanyang sariling ina. Ang editor na ito rin pala ang batang babae na nakapulot sa tinapon nitong singsing na binigay ni Guanxik sa kanya noon. Ito rin ang batang kasama ang ina na bumili sa tindang pusit ni Eson sa palengke. Tila ito nga ay reincarnation ng kanyang ina, dahil hindi man niya naaalala si Eson, ay talagang labis ang emosyonal na konesyon ang naramdaman nito nang mabasa ang mga tula. Pinakita rin sina Sanggil at Yongran na magkasama. Sinabi ni Yongran na alagaan ng dating asawa ang sarili nito para hindi matakot sa kanya ang mga manugang. Sumagot naman si Sanggil na si Yongran dapat ang mag-alaga sa kanya at nagpahiwatig ng panghihingi ng isa pang tiyansa sa kanilang pagsasama. Nauwi lamang ito ulit sa kanilang nakakatawang pagtatalo, pero at least ay magkasama pa rin sila. Sa susunod na eksena ay makikitang nag-uusap si Kumyong at Eson tungkol sa buhay ng ina. Sa 70 years niyang buhay ay marami siyang hirap na pinagdaanan, ngunit marami rin ang mga masasaya at maningning na bahagi ng kanyang buhay. Ang patunay dito ay ang kanyang aklat ng mga tula na patunay ng kanyang mga alaala at pagmamahal kay Guanxik. Isang pagpupugay sa isang buhay na puno ng pagsubok, pag-ibig, at pag-asa kasama ang taong minahal siya ng lubusan, simula pa ng 9 na taong gulang sila. Sa huling eksena ay makikita ang flashback kung saan magkasama sina Eson at Guanxik. Masayang sinasabing gagawin ng magkasama ang lahat ng bagay na gustong gawin. Haharapin ang mga pagsubok sa buhay ng magkasama. Ang When Life Gives You Tangerines ay isang salamin ng totoong buhay, hindi palaging matamis, minsan maasim, minsan mapait. Sa gitna ng pagkakamali, sakripisyo, at mga hindi inaasahang pagsubok, may isang bagay na nananatili. Ang pagmamahal at tibay ng pamilya. Tulad ng tangerines, ang buhay ay maihalong pait at tamis. Pero kapag natutunan nating yakapin ang bawat karanasang dala nito, doon natin mararamdaman ang tunay na lasa ng tagumpay at pag-asa. Hindi kailangang perpekto ang lahat. Ang mahalaga, nagpapatuloy tayo, nagmamahal at bumabangon muli. Salamat sa pakikinig ng mga recap ng When Life Gives You Tangerines. Kita-kita sa susunod na drama. Hello mga Korean!